Tignan po natin mga kapatid, ito nga pong gaganapin na Baha protesta po dyan sa sa Luneta. Luneta. Baha sa Luneta. Isa po sa organizers, itong Baha sa Luneta, Aksyon Laban sa Korupsyon, Convener Professor David Michael Sanuan. Magandang umaga po, Prof. Magandang umaga po sa inyo at sa ating mga tagapakinig. Opo, magandang umaga po. Ito pong mangyayari dyan sa Luneta. Tama po no, alas 9 ng umaga. Sino-sino pong grupo ang kasama nyo rito? Siyempre, unang-una, yung isa sa mga nagpatawag ng meeting, yung dalawang grupo, no, Taong Bayan, Ayaw sa Magnanakaw at Abusado Network Alliance, o Tama Na, kung saan ako isa sa mga convener. At nandyan din ang Panatang Luntian at iba pang mga green groups kagaya ng Greenpeace, Green Party of the Philippines. No? Tapos, siyempre, kasama rin natin ang mga big formations na mas nauna pa, kagaya ng Movement Against Tyranny. At siyempre, ang mga malalaking people's organizations sa ilalim ng Bagong Alyansa Makabayan. Ang mga political blocs like Koalisyong Makabayan. I think may mga signatories din tayo from Mamamayang Liberal. At saka siyempre, mga obispo ng Simbahang Katoliko, Iglesia Filipina Independiente, United Methodist Church, napakaraming church people at hindi dapat makalimutan ang mga students dito sa bandang Taft Avenue, sa amin sa bandang De La Salle University, St. Scholastica, St. Paul's University, yung tinatawag namin yung formation na One Taft, mga administrators, teachers, and students. At syempre, alam natin, ang mga estudyante ng state universities and colleges, no, nasimulan ng UP Diliman, no, yung pag-walkout sa kanilang klase. So sa Luneta, kasama rin natin sila sa September 21, 9 a.m. Hindi lang simpleng kasama. Isa sila talaga sa mga main organizers. Ito ating mga kabataan, ito ating mga estudyante. Wow. So we can say 80% of the protesters na pupunta sa 21 will be like the students and Gen Zs. Karamihan po, ano? Tama po ba ito? Ganun po ang inaasahan natin dahil batay na rin sa mga pagiging viral ng ating mga post tungkol dito sa magaganap sa Luneta, September 21, alas 9. At sa haba ng listahan ng mga performers, ng mga artista na nais ding makapagpahayag, umawit, bumasa ng tula dito sa ating gagawin sa Luneta, ay talagang masasabing mas ma-attract dito at mas pupunta ang mga Gen Zs. kabataan. At syempre, Luneta, no, mas malapit to sa dormitoryo ng mga universidad dito sa bandang Maynila. Oo, nabanggit niyo po yung mga kabataan, even the performers. Ang dami ko po nakitang post from the rappers na pupunta dyan sa September 21 protest na yan. Meron po kayong ugnayan sa kanila kasi maingay pa po talaga sa social media itong protesta na ito sa mga kabataan. Paano po yung naging ugnayan niyo sa kanila? Sila po ba yung nagpresenta mismo na gusto nilang makibahagi dito? Tama po kayo. No? Natutuwa tayo na bago pa man tayo mag-reach out sa mga grupo, ay talagang sila na yung sumalubong. No? Maganda nga na meron tayong Facebook page at may mga mutual connections din naman. No? May mga nauna na tayong kausap na mga artista ng bayan, kagaya ni May Paner, Wanna Change, no? At iba pa natin mga contact sa media. So nakatulong ito ng malaki para mabilis na makapag-usap-usap ang mga iba't ibang grupo, lalo na yung mga artists group, na mahalaga ang papel, no, sa mga ganitong pagtitipon. Kasi lahat tayo aware na sa issues, galit na tayo sa issues. 'Di ba? Gusto na nating pabuksan yung mga statement of assets and liabilities sila. Gusto na natin silang papirmahin ng bank secrecy waiver. Gusto nating isigaw na tama na, sobra na ang mga political dynasties na corrupt. So lahat ng 'yan sinisigaw na natin, no. Itigil na yung mga ghost projects, na flood control projects na hindi natin napapakinabangan, ninanakaw lang nila ang pera. Pero ayaw rin naman natin na puro galit lang. So gusto naman natin kahit papaano ay may saya rin, no? Yung mangyayaring pagtitipon, sama-sama, kaya pinagdadala natin ng pagkain ng mga tao, food to share, drinks to share. At yun nga, may iba-ibang parte ng programa, hindi puro speeches. Kasi yung speeches, alam na natin lahat yung issues, di ba? So ang hinahanap na natin, ano nang gagawin natin, anong aksyon ang gusto natin mangyari. Pagkatapos nito, titigil na ba dito? Sa tingin natin, hindi. Professor, sorry. Oo. Kasi alam nyo, sa dinami-dami din nga ng ating na napanood, at nasaksihan ng mga gantong uri nga ng rally, yung init, kinalaunan nga humuhupa, di ba, namamatay. Kaya yung mga magnanakaw, parang nagpapalamig lang, babalik ulit. So dito ho sa inyong event na ito,
Yung mga Christian groups ba sasama dito at anong mga Christian groups ito? Ayun po. Sa ngayon, ang confirmed na mga denominations na pupunta, syempre mga Roman Catholic groups, Mhm. mga grupo na affiliated din sa Iglesia Filipina Independiente o Mhm. IFI o mas kilala ng marami nating kababayan bilang mga Aglipay, mga Metodista, United Methodist Church, Mhm. ang UCCP, United Church of Christ in the Philippines, mga madre at pari, malalaking grupo ng mga madre at pari ay alam natin na pupunta sila dito sa Luneta at sa hapon maraming church people din na pupunta naman doon sa People Power Monument. Doon sa iba pa sa evangelicals at sa iba pang mga Protestant groups, may mga nasasagap na rin tayo pero sa ngayon wala pang clear details kung ano-anong mga partikular na grupo. And more than 700 individual sign signatories sa ating unity statement na nakafocus doon sa panawagan na itigil na ang korupsyon. Okay. At Opo. Mm. may nakita na rin ako doon ng mga individual leaders ng iba't ibang Okay. relihiyon pa. Sige. So kung sakali ay mamayang hapon ilalabas na yan or bukas ng umaga, mas makikita natin kung ganong karami at kalawak yung mga grupo at churches na makakapunta. Paano pag At umulan? definitely, Paano pag umulan? Ano po? Paano Pag kapag umulan. umulan? Ayan, nakalimutan ko pong bagitin kanina na hinihikayat din natin ng mga kababayan na magdala ng payong Ang at kapote. panangga sa ulan. Pero payong na walang Rolls Royce. Mhm. Yan ang ating gustong bigyan diin. Kapote tsaka payong, pananggalang niya Opo. kung sakaling umulan. Oo. Bakit di kayo magkaisa nitong magrarally dyan sa EDSA? Ba't hindi nila pinag-isa ito? Bakit puti sila, itim kayo? Doon pa lamang meron ng simbolo ng pagkakawatak-watak ng mga Pilipino eh. To be fair with all the groups concerned, Manong Ted, ay nag-usap-usap naman ho kami sa series ng mga meetings at katunayan kahapon nagkaroon naman ng joint press conference sa Quezon City at na ipahayag namin pareho ang suporta ng Luneta sa People Power Monument at ng People Power Monument group sa Luneta group din at marami ang kagaya ko na nasa umaga ko diyan sa main na inorganisa namin sa Luneta pero sa hapon ay hahabol din ako sa EDSA. Pero yes, valid din tanong, bakit hindi na lang isang malaking venue? Ang naging kasunduan ng dalawang grupo ay itutuloy parehong aktibidad sa magkaibang oras na magkaiba ang venue dahil nakita rin na mas maraming venue ay mas maganda. Katunayan, labas sa Metro Manila, meron sa Cebu, meron sa Bacolod, Okay. Oo. meron sa Pampanga, meron sa Bulacan. Pero dito sa Metro Manila, bakit nagdalawa pa? Ang explanation ho kasi, yung grupo ho namin na nag-usap-usap, ay nag-isip rin kami kung anong alternative venue. Pero napagkasundaan namin sa Luneta kasi ito yung malaking public space na tuwing linggo matao rin, di ba? Yung mga pamilya nagja-jogging, nagsisimba, pagkasimba, magpipiknik sa Luneta. So nakita namin na may mga sigurado nang pumupunta ng Luneta ng ganung araw. At talagang pag sinabing Luneta, di ba, pumapasyal pag Sunday dyan eh. Ngayon, so maraming taga Maynila rin na nabaha. Maraming taga Metro Manila na malapit sa Luneta ang nababaha. So direktang apektado sila ng baha at galit na galit sila sa korupsyon. Samantala yung nandun naman sa bandang People Power Monument, meron ding mga doon naman malapit. So yung mga senior citizens halimbawa na taga QC, taga bandang Ortigas area, so doon lamang nila kakayaning pumunta sa mas malapit. So kaya nakita rin na sige, magkaiba ng oras para pwedeng maka-join sa pareho yung mga malakas pa at kayang-kaya ng energy. Pero ituloy na parehong venue dahil may mga pwede lang doon sa Luneta, meron namang iba doon lang pwede at makakaya sa People Power Monument. Ang mahalaga ho ay magkaisa sa mga issues na labanan ng korupsyon at sugpuin itong problema ng korupsyon at wakasan na yung paghahari ng mga korap. Meron ba kayong parameter sa mga dapat na dalhin ng mga placards dyan o mga mensahe? Just wanna make sure about it. Halimbawa, kung magdala ako ng bring him home. Yan. Tama yan. Kasi Just to be clear about this, opo. Kasi kung yes. yan ay open public space naman yan, everybody can attend, right? Can go there. Paano kung magdala ako ng bring him home na placard dyan? Paano? Will that be welcome o paano? Depende po kung sinong gusto nyo pauwiin. Kung ang nakalagay, bring Harry Roque home or bring Saldico home, suportado natin yung placards na yan. Pero pag bring Duterte home, hindi pwede. Kasi alam naman natin na
kasama sa pinapanawagan natin pananagutan. Mhm. Hindi lang sa corruption, kundi pati sa iba pang issues, extrajudicial killings. Of course, hindi yun yung focus nung sa Luneta, Okay. pero alam rin naman natin, ang Duterte administration ay hindi rin naman exempted no sa mga akusasyon ng korupsyon. So, hindi siya pwedeng pauwiin kasi nandun pa siya sa ICC eh. Pero si Okay. Harry Roque at si Saldico pwedeng pauwiin. Pwede ba ako Yun magdala po, ng sabi placard natin. na Marcos resign, Romualdez resign? Pwede ba ako magdala ng ganung placard? Sa personal opinion ko po, bagamat ito ay hindi pa napag-usapan ng mga organizers, Mhm. sa Luneta, I'm sure rerespetuhin yung mga ganong call dahil alam naman natin na marami na ring akusasyon kay Romualdez at kay Marcos na maaring sila ay may kinalaman din sa mga nangyayari. Mhm. Dahil ang national budget nga naman, ang flood control projects na nandyan, Mhm. hindi naman yan maaaprobahan nang wala nilang pag-aproba. And in the case of President Marcos, of course, elephant in the room. Alam natin, September 21, mas maaalala ng taong bayan, di ba? Mhm. Yung kanilang dinastiya ay yung dinastiyang nagdeklara ng martial law at dinastiya na sa mahabang panahon, more than 20 years, nandambong din, nagplunder din sa National Treasury at nakabalik nga lang sila sa poder. Kaya nakakalimutan yun ng taong bayan. Pero I think September 21 is a date na pwede itong ipaalala ulit sa taong bayan. Kaya kung may magdala ng ganoong mga placard, Mhm. sa tingin ko hindi magkakaproblema at pababayaan lamang ng Luneta organizers dahil karapatan yun ng mga mamamayan na ipahayag at ipaalala sa mga kababayan natin yung talagang nangyayari. Kasi nagbabalak si Chacha yata dito magdala ng napakalaking placard na resign all. Pwede ba Kami yon? okay. Pwede po ba yon, Prof? Of course, again, kagaya ng sinabi ko, kung may mga individuals sa magdala nun, we will respect. Pero yung mismong Luneta gathering, we would like to emphasize, ang focus niya ay yung issue ng corruption. Yes, oo nga. At this point siguro, mahirap yung resign all kasi pag sinabing resign all, hindi bibitbitin yon ng lahat ng grupo. Okay. Kasi alam naman natin, pag pinag-resign, di anong mangyayari? Napag-usapan na ba natin ng mangyayari? No? So sa tingin ko ay premature pa yung mga ganong call. So sa ngayon, mas mabuti na mag-focus ang mga grupo doon sa issue ng panagutin ang lahat ng kurakot, managot, ibalik ang perang ninakaw, etc. So, pero yun nga, kung may magdala nun, we will respect them. Pero hindi iyon ang magiging sentro ng Ang ating dadalhin yata pagtitipon. nung isa kong kakilala, Marcos pa rin. Yung Marcos pa rin ay Okay. iyan po yata ang muling baka magka-problema pag iyon ang dala nila. Eto si Chacha, tinatawanan Hindi, yung mo isang ko kasama ko, Duterte pa rin ang dadalhin. Ikaw, Marcos Iyon pa din, rin. hindi pwede. Yung Baka mga- bawal po yun. Sorry po, Mga Prof. politiko ang sinasamba or binibigyan diin, hindi ho pwede. Ayan na, malinaw na kung ano Nagbibiro yung lang mga naman bagay. kami. Masyado kayo seryoso Oo. Pero ito, para po sa mga Sige. nakatutok sa atin Okay. ngayon, once again, imbitahan po natin, lalo na yung mga estudyante, Gen Zs, kasi nga, Yung sabi palang niyo, seguridad muna. Ayun, Opo. tama. How do we, ano ang inyong ugnayan sa kinaukulan? Kasi baka naman din mangyari, kagaya na nadaanan ko nung Sabado dito sa EDSA Shrine, mas ano marami ang nangyari? pulis sa mga nagrally. aray ko po. Mas marami yung pulis sa mga nagrally. Nakita ko, ang dami. Yung ibang ang pulis, naguhuntahan na lang Oo, nagkikwentuhan. yung iba nga wala nang ginagawa Kasi sumobrang dami Sumiselfie na nila. lang. Dito yata pati AFP naka-red alert. Baka naman mas marami ang sundalo at pulis sa pupunta sa Luneta. So, paano ang inyo ditong ugnayan sa seguridad? Kahapon po ay na-file na natin yung letter request sa coordination meeting sa City Mayor, no, kay Yorme Isko Moreno. So naghihintay na lang tayo ng schedule para sa dialogue. So hopefully ngayon or bukas matuloy yung dialogue para maswabe ang mga gawain. And we appreciate na ang PNP naman nagpahayag na kahapon. We really appreciate yung kanilang pahayag na basta makipag-coordinate, maximum tolerance, etc. So we appreciate that and buti nire-respeto nila ang karapatan ng mamamayan na malayang magpahayag. So we assure everyone that this will be a peaceful and a very joyful protest action. At ang gusto natin mangyari ay tayong lahat ng Pilipino na lumalaban sa korupsyon magkaisa para ipahayag ang isang boses natin na ayaw na natin sa korupsyon, ayaw na natin sa flood control projects, ayaw na natin sa mga dinastiya. Kaya sa September 21, alas 9 ng umaga po, magsama-sama tayo, mga kababayan. Maraming salamat. Magkita-kita tayo dyan, Prof. David, Michael Tatawag kami San sa'yo Juan. ulit bago September 21. Siguro Friday, Friday, no? Para yeah. lang natin, baka may mga update tayo dito, Professor, ha?
Yes. Okay? Opo. Sige. So, ang bottom line po dito mga kapatid, ano po, ang sinasabi nga nila professor, yung paggising sa ating lahat sa Amen. mga nangyayaring ito na makialam po tayo sa mga isyong ito. Walang ano kayo, libreng sakay, walang mga ganon, walang mga papak lunch. Dito, kanya-kanyang baon lang ito. Kanya-kanya pong baon. Pero ang lang Manibela tayo. po, banggitin ko ang Manibela Group, nangako sila ng libreng sakay 6 a.m. to 9 a.m. for Luneta. Manibela. Then bandang hapon, yung mga gusto ring mag-EDSA, libreng sakay. Okay. May patak naman yung Manibela Jeep. So, Yung pwede. pala. Baka lang pwede kayo makipag-ugnayan sa mga pulis Kasi baka naman yung mga manggagaling ng Southern Tagalog, harangin na naman nila. Tama Mag-checkpoint po. sila. Kasi Makikipag-coordinate tayo. ugali nila yan Kapag ganitong may mass protest, nagche-checkpoint sila sa north tsaka sa south para hindi makarating dito yung gustong sumali. Very bad. Opo. Hindi ba nangyayari yan Apo. They want to control yung flow ng crowd Oo. at hinahanapan na kung ano-anong mali yung mga jeep na may sakay ng mga gustong sumali sa protesta. Subukan nilang gawin yan ngayon. Ha? Oo, may social media na maipost yung mga pulis na haharang dyan. Subukan lang. Oo. Oo. Baka pondo ng mga kontraktor yan. Teka, napunta ka nun sa kontraktor. Ikaw ba saan ka ba? Kasi doon sa sinasabi ni Prof, mukhang ang mga millennials at seniors nasa EDSA. Oo. Ang Gen Zs nasa Luneta. Saan ka, Tito Ted? Manonood ako. Ako sa Luneta ako. Manonood ako sa pangyayaring ito. At aalamin ko itong mga pangyayaring ito. Kami na, Definitely. sagot na kita. Gawa na ang t-shirt ko. Ano nakalagay sa t-shirt mo? Ikulong Mandarambong. Ba? Pwede ba yun, Wow, Professor? very good. Tama po. Ikulong ang lahat ng Si Mandarambong. Ma'am Dina Aquino. Oo. Nagpagawa na kami rito. Ikulong Mandarambong. Ba? Sa akin, meron din. Tapos sa likod, yung listahan ng mga Mandarambong. Ayan, ang gusto kong t-shirt, yung may listahan. Oo. Gusto ko yan. Okay, Bigyan mo sige. kami. Okay. Oo. Salamat, Professor, Salamat po, Prof. Maraming salamat po. Thank you. Opo, sa Bye-bye. ulitin. you. Thank you. Professor David Michael San Juan. Mga kapatid, brothers and sisters, saan ka pa? Dito na tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. Mga kapatid, mag-subscribe and follow po kayo sa social media accounts ng True Network PH. Yan po kami. Hanapin nyo lang True Network PH, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, and podcast. Mapa Apple or Spotify man yan, mahahanap nyo kami. Lahat ng mga napapanood at napapakinggan nyo po sa programa, nasa social media accounts namin yan. So, paano mga kapatid? See you sa social media!